Today, the proclamation of the Word of God in the book of Ezekiel, chapter 18. But if the wicked man turns from all his sins he has committed, keeps all my statutes, does what is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. None of the transgressions which he has committed shall be remembered against him. Because of the righteousness which he has done, he shall live. Do I have any pleasure at all, the wicked shall die, says the Lord God. And not he shall turn from his ways and live. But when the righteous man turns away from his righteousness and commits iniquity, and does according to all the abominations, the wicked man does not live, and all the righteousness which he has done shall not remember, because of the unfaithfulness of which he is guilty, and the sin he has committed, because of them he shall die. Yet you say, the way of the Lord is not fair. Hear now, O house of Israel. It is not my way which is fair, and your ways which is not fair. When the righteous man turns away from his righteousness and commits iniquity and dies in it, it is because of the iniquity which he has done and that he dies. Again, when the wicked man turns away from wickedness which he committed and does what is lawful and right, he preserves himself alive. Because he considers torn away from all transgressions which he has committed, he shall surely live, he shall not die. The word of the Lord. Please stand for our responsorial psalm in Psalm 130. Our responses. If you, O Lord, mark iniquities, who can stand altogether? If you, O Lord, mark iniquities, who can stand? Out of the depths I have cried to you, Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to the voice of my supplications. Response. If you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? But there is forgiveness with you, that you may be feared. Response. I wait for the Lord, my soul waits. In his word I do hope. My soul waits for the Lord, more than those who watch in the morning. O Israel, hope in the Lord. Response. For with the Lord there is mercy, and with him is abundant redemption, and he shall redeem Israel from all his iniquities. Response. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. World without end. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew chapter 5. Glory to you, Lord Jesus Christ. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes of Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment.
And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger, the counsel. But whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. Therefore, if you bring your gifts to the altar, and then remember that your brother has something against you, leave your gifts there before the altar, and go your way. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Agree with your adversary quickly, while you are on the way with him, lest your adversary deliver you to the judge. The judge hand you over to the officer, and you will be thrown into prison. Assuredly, I say to you, you will be my lumens out of there till you have paid the last penny. The Gospel of the Lord. Please be seated. Good morning. Sumagamig, no? Sa aton nga Gospel, kaya nga agahon sa St. Matthew, chapter 5, verse 20 to 26. Sa laing senaryo, sa atong Gospel, ginatuan kita Ginoo, nga kita di magkaroon akig sa aton nga isig katawo. Aman, dahil do akig, ay daya makasamad sa inyong relasyon sa bawat isa. Sa bigid sa miyembro at pamilya. Agday nga akig, di mawala sa kabuhi tao, ag kita mismo na experience karon. Di ba? Kung naman, di mawasan kainit atong ulo, mas kapin pa kung may mga problema, no? Agdugangan pa og tasay, yakait ko naman akig. Agdaya pag padumdum ka atod Ginoo nga ginaremind kita nga iwasan ginaton nga magkaroon akig sa atong isigatawo sa bigid sa miyembro at pamilya. Halimbawa, kung may amigo kita o amiga nga kung siya karoon akig ka na, ay kita mismo magpangay pasensya kung na-realize natin ay nagkaroon sa akong akig sa akong isig katao. Kita mismo magapit ag mag-reconcile. Or kung nagkasaya manimaw, ay istoryahi, no? Istoryahi sa mayad nga sitwasyon ba. Ag timing nga manimo nga bukod mainit na ulo, ay kung subang umimaw, ay sigurado sangagib. Amen? Ag dahil di mawala sa kabuhi itawo, ngaray nga karon akig. Halimbawa, ka mag-asawa, may time nga wag kasundo, may time nga wag ka magilubot, mga bagay nga inyong istoryahan, nabigin sa kwarta, may time give, nagainit ng ulo. Pero kita mismo, ay kung ikaubot, nga man nagkaot akig kayo, ang nakaubot kita sa pulo ng Diyos, dali kita mag-adjust, amen? Dali kita mag-control sa aton nga sarili. Ay kung pasubtan naton do atong isip, atong tagibusoon, yung magkaot akig, ay posibilidad magkaroon pagkaintindihan, o kaya pwede magsama din yung relasyon mag-asawa. Ay kung naman, may time nga nakaon kami huwag pagkaintindihan sa asawa, di mawaga, nakaroon gid tungguran, no? O akig. Pero kung ma-realize mo, nagkasaya ka, yapit ka. Mag-reconcile ka, pasensya gid nagkaunat akig, nagtaas akong limog, agpasawara ko. Pero kung hindi kita magpangay pasensya,
tanaw ba nga, mag-pray ka mo. Medyo yung pag-pray ay, haras-haras, do ay kalinong. Kabigil ko magkatulog ka mo, masig balikid. Di ba nga? Ang sayo man ako, di mawala, may experience man doon sa mag-asawa. Pero kung kita, makapundo yun doon mga senaryo, ay kita mismo mag-reconcile. Kung may saya ikaw, uwa, kita mismo, yabigid ka itong mga laki. Kita mismo mauna pangayo patawad. Aman, ginatanaw kita bilang haligid, pamilya, ay yabigid kung kita nag-servisyo sa Diyos. Doon sa bilog nga, ginabantayan ko kunumat akong sarili, ay kapin pa kung ma-stress ako, agaoy, wrong timing, ay kung naman ginapuna ka nga, doon yung mga bagay, may time nga, diga, silit ang dunggan, ay kakalma din ako. Ang sambilog doon akong prayer, nga sang kabuhi nga, habaon pagido ako niya, pasensya, ag sambilog pa, digil magkaroon akig, kakon si katawo, kaya membo pamilya. Agdaya, kung pabayaan natin datong sarili, ay sigurado game, pili kasama din yung relasyon, bawat isa nga. Ako si Im, agwaon tayo ka mo magkasundo. Ang makita doon sa palibot, may makilala ka mo, iba, huwag bulag, no? Huwag kasundo, dahil sa rin niya, aking. Nahambangan niya, sa atong reading sa Ezekiel chapter 18, kondisyon natin doon, kung tawo nagkaroon is akig sa naisigatawo, agwili magbaton is kasayanan ang magayo at pasensya sa Diyos ay patawaron mo it aton Ginoo. Amen. Ang sambilog pa, may mga tao nga dati mabuot tara. Aman makon bakigon yuta. No? May una mang tao nga masyado kita nga kwan na yakigon masyadong pikon sa bagay aki gagimaw. Pero na-encounter na Jesus, nagbago imaw, mat-amat. Na-notice natin doon, ay may time nga niya, may nagmunok akong, grabe tama ng tao, no? Huwag tama nag-akon sa ng baba. Ay pangamuyo magabag umataron. Ay, nakita mo na sa ulihi, nagbag umata, amat-amat. Di ba nga, makita mo sa ng kabuhi nga, may pagbago. Ang ba kung ani, sa akong mga kakilala, na driver, bisan ano man katig-ari mo tigipusoon, magahumog doon. Kapayo ko ba to? Pag amat-amat mo nga tuat ulan doon, o tubi, amat-amat gagabot, ba man, pangamuyo, na ako, do ako itong igmangon, kakilang driver, nga magahumog kita ng tigipusoon. So sa ulihin, bago mataymaw. Ag, daan nga karon is aking nakukontrol na. Pangayo tayo mapasensya. Ako naman, digil maiwasan. Ang dahil pagpadumdum ka ito, may mangod. Nga ro aking, hindi kita maiwasan ni tao. Pero, kung ikaw may kahadlok sa Diyos at willing manumbalik sa Diyos, ang naghinusok kasi mong masaya, ay amat-amat ka gabago. Haman. Gimpatawad ka't Ginoo. Kali pagpadumdum ka ito may mangod, nga kung kita magahinuso sa atong mga sala, magwiling magtalikod sa atong mga kasalanan, so atong mga ugali natin nga buhat sayon, ay amat-amat doon pagabaguhon ni Ginoo sa bulig Espiritu Santo. At kinanganyan natin mag-reconcile kung kita nagkasala sa aton nga isig katawo. Ang daya pagpadumdum ka ito may mangod sa atong kabuhi, nga sa atong kabuhi ay matagod yan. Amen?
di nato paglaton niya, kung magapit kami sa kamatayin ka ito kapag magbago. Aman, bawat siya katon may pagkakamali, pero kung kita nagadangop sa Diyos, ay kita patawaron ko aton niya Ginoo. Ag napakita ka aton Ginoo, na sa aton pag hinusog, pagtalikod sa atong mga sala, ay dapat makita ra sa atong kabuhi. Ay siyempre, habang Ginoo, kung aton nga pag hinusog, pagtalikod sa atong mga sala, kung nag-ubra man kita kamalian, ay kung pakitang tao lamang, ay waman gapot po. Abad Ginoo sa verse 20 sa atong Gospel, Matthew chapter 5, kung aton nga attitude, no? Aton nga ano sa atong mga tao, no? Sa atong maigmangod, ay pakitang tao malang, ay di kita makataot kaluguran sa Diyos. Pinapakita katon na kung kita magpangayop patawan, ay dapat halin sa aton nga sa gipusoon. Ang kabay sa season of Lent, ayuson naton do atong kabuhi. No? Ag, atong sisaon, itmayan, kung siin, yun do mga bagay nga mga mali, amat-amat naton ginabago. Bukumat, instantly, amat-amat, aman, inapadumdum kita at Ginoo. Ang sambilog pa, kung kita magamat-amat, magbago sa atong kabuhi, ayuson sa atong kaugalingon, abad Ginoo, maging kapat-dapat kita sa presensya sa atong Ginoo, kung kita magapadayon sa pagtuman sa anang mga bando, sa anang mga alituntuning, pagi sa pulo ng Diyos, ay kita man mismo magatubang sa presensya ng Ginoo, kung kita man magtaliwan sa piyak na kinabuhi. Habang makampalang, sa rayang season of Lent, ayusun ta, lo ating nga kaugalingon. Agdaya, reminders, katuntanan. Amen?